Hello! Hello! Welcome back to episode 5 ng Tina Talks DJ Brian. Sana tama ako. For a good So, day, everyone. yes, it's a good Friday morning. Yeah? And as promised, during our episode 3, ayan, pag-uusapan natin yung, kasi ang topic natin doon is ano yung mga adjustment na kailangan natin gawin, no, kapag tumaas na lahat ng bilihin. So, sabi natin doon, meron tayong point doon na hindi lang dapat tayo magtipid. If we have extra money, kahit maliit man yan, this is the right time na palaguin natin. And we have, kahit na meron tayong crisis na hinaharap ngayon, we still have opportunity para palaguin yun. So, kapag tumataas ang presyo ng gasolina, pagkain, pamasahe, may feeling na ang bigat-bigat na ng lahat. Mm-mm. Right, DJ Brian? Totoo yan. Pero meron laging paraan eh. Sabi nga kapag ka may pag gusto, may paraan. Pag ayaw, so even with your how much little yung hawak mo ngayon, you can always work on it. Meron kang pwedeng paglaanan. Not unless i-invest mo yan sa mga parcel na parating sa'yo. Nang katapusang parcel ito. Diba? Kasi Yeah. actually talaga tayo na mga ganyan sa mga nakikita natin eh. So as much as possible, if you can invest your money, kung ano yung meron ka ngayon, what little you have, i-invest natin or i-divert natin into something productive. Yes. And to educate us about that, kasi hindi ako masyadong expert dyan. Today, pag-uusapan natin na saan nga ba napupunta yung mga pera during the time of crisis? At paano tayo makakasabay doon, 'di ba? Dapat lagi tayong sumasabay sa trend. Okay? Totoo. So, sasamahan tayo ngayon that someone who really understands paano gumagalaw ang pera, especially in times like this. So, he's a proprietary trader based in California with Max, Sam, Prince, and Princess Corporation. Tinanong ko pa siya, ano yung MLCPPC? So, sabi ko yun. Mga kasama niya pala. And he's also PINRA SIE certified, meaning meron siyang solid foundation para lang maintindihan natin to in layman's term. Meron siyang solid foundation pagdating sa When it stock comes market. Oh, wow. Yes, and financial industry. So mamaya papakilala You natin really sila. learned something Oo, from excited him. din Him or ako. her? Him. Okay. Him. So So, talagang dito tayo ngayon. Makikinig lang tayo sa kanya. Kaya yes. na magsalita. Magtatanong tayo na magtatanong sa kanya. So, Sige. magbigay muna tayo, DJ Brian, ng context. So, alam naman natin ngayon na meron tayong global conflict. And because of Okay. that, nagtaas na nga yung mga fuel. At kapag ang fuel lang tumaas, domino effect na yan. Yung transportation, yung gasolina, Lahat. at lahat Oo. ng tinatransport, pagkain, lahat-lahat. Pagkain. Pero, Yes. even ganun yung nangyayari sa atin, lahat nagmamahal, meron pa ding industry na kumikita ng pera sa ganitong sitwasyon. Okay. So, yon. Sana, ano kayang industry yan para mapasok natin? Oo Diba? nga. Tama. O pwede sigurong itong makakausap natin mamaya at magiging guest natin, ma-enlighten niya tayo when it comes to that. Yes, oo. Kailangan natin So- maintindihan where money flows. Sige, Kois. So yung dapat pala invest where your money flows. Mhm. Money doesn't disappear. Hindi daw nawawala ang pera, pero gumagalaw. Mhm. It moves. So, pwede itong nag-i-evolve into something mas malaki, probably, or probably na-invest mo into something else. Hindi siya monetary, pero Mhm. merong pwede na papuntahan, sabi nga. Mhm. And during crisis, people still spend on ano ba yung basic needs natin? Mhm. Food, shelter, and home, di ba?
So, Mhm. yun yung mga bagay na hindi mawawala at kailangan talaga nating pagtuunan. And of course, energy. So, paano ka Mhm. mamamaglize, paano ka lalakad, pupunta sa trabaho mo, mamamalengke, kung wala kang gasolina or wala Mhm. kang electricity. Halimbawa, when you are working from home, katulad mo, so you need electricity. So, saan mo i-invest yun? Energy kasi yan. So, paano constantly yan yung mga ginagamit natin. Yan yung hindi pwedeng mawala. So, kung sana pupunta ang gastos ng tao, doon din iikot yung pera. Di ba? Yes, nandun ang kaching-kaching. Yes, Yeah. sabi nga, ganyan sinabi mo kanina, Kuis, kahit naman may Mm. crisis, continuous naman ang spending ng mga tao. So still, Yes. umiikot ang pero yun nga, saan ba, this time kasi may priorities na yung mga tao, excuse me, may priorities na yung mga tao kasi nga, we are in the middle of crisis. So, ano yung mga sectors na kahit na may ganitong sitwasyon, umiikot pa rin ang pera. So sabi nga kanina, energy sector, nandiyan ang oil companies, yung mga nagde-distribute ng fuel, power or energy providers, nandyan. Kasi Yes. usually, kuya, cooperative, di ba, ang mga power provider or power distributor, tama ba? Totoo yan, totoo yan. So, kailangan talaga natin pagtuunan yung mga ganung bagay, no? So, oil companies, fuel distribution, power, energy providers, as fuel prices arises or tumataas, ito naman yung mga kumikitang kabuhayan. Diba? Tama. So, dapat noon pa lang, nagtayo na tayo ng gasolinahan. Or nag-ano na tayo, naging investor or kung ano man, kung ano Yes. pwede So, natin. pero, Yes. diba kung ikaw ay member ng halimbawa, electric cooperative, so member ka Yes. nun. Meron Oo. kang certain percentage, meron yung dividendo, pero hindi ko alam kung nararamdaman ng tao eh. Yun nga, sana sabihin ko, nararamdaman mo ba? Kasi actually hindi. Correct, hindi mo maramdaman, di ba? Okay. So, Also, in the food and agriculture sector, syempre lahat ng mm, tao, continuous pa rin na part yan ng basic needs ng mga tao eh. Ang food, nag-grocery pa rin tayo, and of course, all farming-related businesses. pero So, alam mo nakakalungkot yan kasi lately mm, merong mga balita na nalulugi na rin yung mga farmers natin. Like sobrang bagsak presyo ng kanilang mga gulay. oh, Yung ano nila na parang ah, yung ibang umaangkat, ang tawag ba doon? mm Halimbawa maangkat. yung supply, maangkat. Ayaw na nilang tanggapin kasi sobra-sobra na yung production nila, yung produkto. Alam mo ginawa doon sa mga kamatis, pinantapon na lang. Oh, alam mo may So, napanood din akong ganyan sa Baguio, basta part ng Baguio, yung cabbage. ingat Pag yan usually. parang 15 pesos na lang yung benta nung may little Yes. person pa Oh, kasi eh. Alam mo, halos wala nang bumibili, tinatapon na lang nila after. kawawa, no? Pero sayang, Yes, isipin mo, hirapan nila yan, inalagaan. Anyway, totoo. people may cut luxuries, but Mhm. not food. Totoo yan, Yes, di ba? that's for sure. Ako din, babawasan mo na ba yung parcel mo para sa pagkain? Ako ang discipline ko sa parcel ko, bayad agad din. Para Oh, budgeted siya. yeah. So wala Mm. kang mga pay later. Wala. Binabayaran ko kaagad at wala akong Oh, COD para naka-budget siya. Hindi yung 'pag dumating bigla ako nagkaka-amnesia, "Ano ba yung in-order ko?" Wow, ah, ba't hindi mo palibhasa ba naman. tinitrace dun sa app mo? So, ano bang darating ko? Hindi, joke lang yun. Kasi 'di ba minsan 'pag COD ta's wala kang cash, "Ano ba yan yung in-order Oh, ko?" Ay, bigla nagka-amnesia. Okay, hindi na natin sila bibitinin. Papapasukin na okay. natin ang ating guest Yes, yes. para i-educate tayo. Mm-hmm. His name is? Jerome. Okay. Yes, papasok na si Sir Jerome. Okay, hintayin natin ang pagpasok ni Sir Jerome. And we will be asking him beginner-friendly questions. So, we made sure kahit tayo mismo dalawa, Yeah, mauunawaan beginner natin man ito. tayo. Your mga stock market na ito. Eh. Hindi natin So, alam yan. yes, Tingnan natin. kaya we will make sure na everybody talaga can understand.
Yes, so Sige. sana si Sir Jerome, hintayin natin. Baka nagte-trading pa siya. Charot. Actually, na-amaze ako sa mga ganyan. Yung magagaling Mm. talaga Oo, yung mag-trade. magagaling sa numbers. At naghihintay. Alam mo yun kasi kailangan mo raw talaga yung bantayan eh. Di ba? Mm-mm. Yung ups and downs nung trade, Mm-mm. nung market. At Yun. meron akong naging boss before na parang somehow ang galing niya sa lahat. Well, for me lang. Parang ang galing niyang i-manage lahat ng areas ng buhay niya. Kasi parang mathematician siya. Tapos sabi niya, well, kasi nabubuhay tayo with numbers. Hindi natin yan maaalis. Kahit anong area ka mapunta, there's always numbers. Kaya kailangan maintindihan mo yung movement ng numbers, marunong ka mag-analyze. Basta yung X and Y Alam mo lang na yung yun, ayaw ko. yun na yung kahinaan natin, di ba? Oo. So sabi ko Kumusta nga, naman ang math ability mo nung high school at college? talagang yan ang pinakamababa natin. Doon Oo, tayo sa galing-galing magsalita, di ba? oo, doon lang tayo. Pasalitain mo na ako ng At least pasalitain dyan. hindi tayo pretentious when it comes to that. Oo. Tapos yung nagtataka nga ako, math, tapos may mga X and Y. Bakit may letters? Ang gulo-gulo naman. Alam Di ba ba sabi numbers la usapan? ko, numbers sa usapan? Bakit may mga to the fourth power pa and everything? Pero Ay, ginagamit ba yung mga X and Y na yan sa trading? Hindi naman ata. hindi naman. Actually, sa basic life, hindi naman. Unless, pupunta ka talaga sa field na engineering, yung mga Oo. ganun talagang gusto mong tahakin sa buhay. Kaya sana nilalagay na siya sa major subject. Sabay ganun eh. Huwag na siya sa general subject, please. Naalala ko nung nasa college ako. Ang first course ko is dentistry. Ah, Tapos, habang hinintay natin siya. ah. Tapos, ng first day of school, naka-enroll na ako, first day of school. Biglang sabi ko tumawag ako, nasa Manila kasi ako noon, nag-long distance ako dito sa Puerto. Ma, pa, gusto kong mag-shift ng course. Gusto ko computer science na lang kasi hindi ko talaga gusto ang dentistry. Pinayagan naman nila ako. Only to find out, grabe ang math sa computer science. Hello, good morning. Good morning, Hi, ma'am. good morning. Hi, good morning. Oo, Hey, pinag-uusapan nice to namin, meet sir, you. na Nice to meet yes, you po. nice to meet you everyone. Actually, pinag-uusapan namin, Sir Jerome, yung aming mga weaknesses pagdating sa numbers. Kaya, sabi namin, for today's episode, lahat naman ng itatanong namin sa'yo bilang expert pagdating sa money movement and stock market is mauunawaan ng mga viewers even though we are all beginners. Kasi even us ni DJ Brian, we are beginner pagdating sa area na ito. Sige, Sir Yes. Jerome. For first question, for Okay. someone na walang background sa stock market, paano mo ba Yes. i-explain ito in simple terms kung paano ito gumagana? Okay, first of all, ma'am Tina, hindi po ako expert. Hindi po ako expert. Knowledgeable lang. Disclaimer again, Knowledgeable sir. lang. Entry Yes. level lang ako sa trading. So, bago natin malaman on how the stock market works, so let me explain muna what is stock market. So, stocks is the global marketplace of shares of companies. So, when a company grows, siguro to build a factory or develop an app sa phone or let's say gamitin natin example Pinas Food Corporation, let's say yan. So they raise money by selling small pieces of ownership doon sa corporation na yon. These pieces are called shares sa Okay. trades. So if you buy a share, basically you are a partial owner na doon sa company na yon. Okay? Saan to nangyayari? So saan tayo bibili? Ganyan, saan tayo bibili ng share? So ang ginagamit natin is the digital broker. So doon ang tawag doon is the broker app. Doon nangyayari lahat ng transactions ng stock market. So maraming brokers app yan sa market ngayon. Actually sa
sa Google Play Store or iOS Play Store, di ba? Ang daming broker app. So may choices ka kung anong pipiliin mo. Ang pinaka-common kasi na ginagamit ng mga traders ngayon is the New York Stock Exchange. Actually, meron din dito sa Philippines yung PSE, Philippine Stock Exchange. Like yung mga companies like Globe, PLDT, Sanmig, andun lahat ng mga shares din nila. They sell their PSE. shares din naman. Okay. Yan, ganun. Tapos to know the stock market, dapat yung mga basics din like the supply and demand. So first is yung kung high yung demand ba ng isang company. Dito pupunta rin yung yung tinatawag nilang DYOR, yung do your own research. Mhm. Kasi before buying, for example ulit dun sa kanina, yung Tina's Food Corporation, let's say magre-release si Ma'am Tina ng bagong product na chocolate bar. Example lang, para mas madali maintindihan ng mga viewers natin. Si Ma'am Tina, sa Tina Food Corporation, maglalabas siya ng chocolate bar na magre-rejuvenate ng skin. Ayun. So in trading kasi, you buy a piece of Tina's Food Corporation, not the chocolate bar. Okay? So ngayon, as a trader, you must know the potential of this product. So magre-research ako as a trader. So feeling ko, magkiklik ko sa masa. If company releases a product na mataas yung profits, more people would want to buy that stock. So mas maraming bibili ng stock ni Ma'am Tina. Once the prices goes up, yun na. Doon na nag-move yung market system natin sa stock market. So mas high yung demand, mas mataas na yung prices ng Tina's Food Corporation. So dito na nakikita ng traders kasi binibili mo siya ngayon na mura pa. Kasi hindi pa nire-release yung product ni Ma'am Tins, bukas pa lang siguro. Ganun naman sa stock market sa future yung nila binabase nila. Hindi yung hindi pa yung nasa current. So kailangan talaga ng matinding research sa stock market Hindi yung basta-basta lang na babay ko lang to. Isi-sell ko na agad to. Parang hindi ganoon Kasi dapat you do your own research pa rin. Hindi lang yung dahil alam ko na parang let's say instinct lang, parang gano'n. Hindi pa pwede yung sa stock market na instinct lang. Dapat you always do your own research. Hindi pwede yung bibili ka lang. Dapat maglaan ka rin ng time para mag-research dito sa company na bibilin mo. Ayun, parang madali lang, di ba, pagpapakinggan. Nabibili ka lang, sabi nila sa ibang stock markets na bibili ka lang na ganyan. Pero sa totoo lang, hirap din Kasi crucial Every, dyan may risk. May risk talaga. So once the traders sell their stock, balik na tayo sa kanina, di ba nakabili na ako nung stock nung kay Ma'am Tina kasi nakita ko, maganda pala yung product nung kay Ma'am Tina sa chocolate bar niya. Papatok to sa masa, parang gano'n. So, ayun yung example ko. Tataas na yung Tataas na yung demand. Pero, ang nangyari dyan, kinabukasan na sa future na yon, nakabili na ako ng stock. Nag-flop pala yung chocolate bar ni Ma'am Tina. So, dito na papasok yung critical stage as a trader. Una, iisipin na factor is, ibebenta ko na ba? Paano pag hindi na tataas ulit? Too early ata ako nagbenta. Parang ganun, maraming nangyayari. Nabili ko ng mataas yung price. I-hold ko kaya? Maraming tanong na nangyayari dito sa sa stock market. Akala mo yung stock na mura hindi pala nag-click. Yung tulad ng example ko kanina is nag-flop. So let's say binili mo ng 100 pesos yung stock, yung value ng ng Tina's Food Corporation, tapos biglang bumabato ng 70 pesos. Talo ka na agad ng almost 70%. I mean ng 30% kasi natalo ng natalo ka na, sorry, ulit ako. So yun, another risk is know when to cut your losses. Pag pag natalo ka na, dapat out ka na, ganun. May mga kinds din kasi ng trading, Ma'am Tins at saka Sir Ariel So yung katulad yung sa akin, ang ginagawa ko ngayon is day trading. So ang day trading is the same day trading, actual trading siya. So
to profit small prices movements throughout the day. Actually, yung araw lang na yun at saka yung moment na yun, doon ko lang binibili yung stock. Tapos sinesell ko kaagad. Yung second naman is yung holder. Yung holder, yan yung mga nag-hold na for the future, for the next few days, for the next few months, weeks, di ko alam kung further on, yung years, ganun pa. Yun yung parang sabi ng investment na nila na trading. So for me kasi, ako kasi, mas practice ko talaga ang day trading. Ayun. Mas nag-work sa ang day trading kaysa sa holder. Mas mataas yung percentage ng win rate ko po sa day trading. Mas nag-work sa akin ang day trading kaysa nag-hold ako ng shares. Although meron akong may mga in-hold din ako na shares for the long term, pero mas talaga ako sa day trading mas gusto ko yung volatile movement ng market system tuwing day trading. When you do day trading, does it entail so much time para bantayan mo yan and all? Oh, okay, so yan, depende po kasi yan pero sa akin kasi mabilis lang. Hindi na ako maabot ng 2 hours. Ganun, 1 hour lang. So mas mahaba pa yung time ko mag-research kaysa doon sa pag-trade ko. Mas mahaba talaga yung research. Kasi yung research ko, pagkatapos na ng work namin sa HRDO, nagre-research na ako. So that's 4 p.m. na. 4 p.m. hanggang 7 p.m. Kasi mag-on na yung broker app ng 8 p.m. natin dito sa Philippines. 8 a.m. Eastern time naman sa US. So by 9 p.m. tapos na ako mag-trade. So 1 hour lang. So parang mas madaming time akong nag-research. Kuminsan buong araw pa ako nag-research pag weekends Kaya ganun. Speaking about research, no? So how do you do it? Kasi medyo curious ako niyan, magbabasa ka tungkol dun sa product or magbabasa ka tungkol sa company or yun ganun? Yes, saan ka mag-research? Google lang ba yan? Google. Actually, mas napadali na yun dahil may ChatGPT. Yeah. May AI na, mas napadali na yung research na parang na lahat na summarize na para sa akin. Nagpo-further research na lang ako dun sa historical background ng company na yun. Tapos kung ano yung dating kung ano yung movements ng kanilang stocks noon, ibabase ko na lang doon sa past. Yun na lang, ganun na lang yun. So meaning every day, iba-iba yung product na pinapasok mo? Or hindi ba As a day trader, yes. Yes, iba-iba. Walang isang company na binibili ko except for, ayun nga, pag may bago silang product or may bago silang app. Ganon po. Okay. Oh. Tina, baka may tanong ka. Ano lang, talagang kailangan mag-research, i-research mo muna bago ka bumili. Yun yung napaka-crucial talaga ng research po sa trading. Akala nung iba madali lang. Kung makikita na tumataas na yung graph, magbabay na sila. Hindi ganun. It doesn't work that way talaga. Okay. Hindi ganun. Kailangan talaga ng matinding research. Tapos bawat talaga yan may risk. So Sir Jerome, paano natin mako-convince or how can you explain to our viewers right now na kahit may crisis, meron pa rin opportunity to do this? Ang masasabi ko kasi dapat ang trading kasi kailangan ng consistency in winning. Kahit mag-invest ka lang, let's say na 1,000 pesos, nanalo ka lang ng 20 pesos, it's okay. Small wins, guaranteed wins is still a win sa trading. So, ang dito is do not be greedy rin ang trading hindi lang yan once. Yung iba kasi yung akala nila sa trading binubuhos nila lahat ng kanilang ayan na, doon na nagkakagulo. Tapos dapat malaman din nila na yung FOMO. Alam niyo po ba yung FOMO? Yung fear of missing out? Yun, dapat hindi yun applicable sa trading. Yun ang marami ring mistakes na mga traders na tulad ko noon dati. Ay naku, unting akyat na ganyan, parang nagpapanik na ako kasi gusto kong sumama sa kanila na tumaas din. Magigigil ka rin. Oo, magigigil ako pero
hindi maganda yon. Talagang pag may fear of missing out ka, dapat control mo yung sarili mo. Second dun sa consistency is discipline. Dapat disiplinado ka sa bawat click mo sa buy. Meron tayo niyan, Tina. Disiplina. Oo, marami tayo niyan. Naghang season. Oo, naghang siya. Pero, ayun yung mga strategies, no? Kinakailangan pala. Parang patience din. Hindi rin oo nga, pag tumataas kasi na ganun, parang matataranta ka. Lahat mataas lang. Parang Totoo gustuhin yan. mo na siyang bilhin, di ba? Ibenta pala kapag tumaas na siya. Ibebenta mo na Yes. siya. Kasi gusto Kaya, ko sumabay. oo, hindi pala ganun. So, asan na ako kanina? Ayun, yung second na sinasabi ko is yung first, yung consistency is second na pinakakailangan sa trading is discipline talaga. Ayun. Tapos, in going back dun sa FOMO, no trade is better than losing a trade. Yun yung isa sa dapat tatandaan na gustong mag-try trading. Ayun. Tapos yung marami rin nagtatanong sa akin, katulad yung mga pamangkin ko, yung mga pinsan ko, paano daw yung panic selling? Ano daw gagawin sa ganun? So, ano lang din yan eh. Sabi ko sa kanila dapat, kung nakita mo ng pababa na, or you have the instinct na bababa na talaga, stop mo na talaga. Limit yourself talaga. Kasi sa trading, consistency talaga ang hinahanap dyan. Oo. Yun. Mhm. Ganun po. Sa mga, I think basic ito, no, na tanong ng mga nakikinig or nanonood sa atin ngayon. Ano ba yung ideal na initial investment when you want to get into trading? Actually, pag starting, ako kasi noon, may nagpa-finance sa akin, may nagpaaral din sa akin sa trading. So, malaki yung safety net ko. Pero nung nag-try na akong maging independent na trader, trinay ko muna siya basically sa 1,000. Totoo yun. Nag-try lang ako sa 1,000 lang. Tapos hanggang na paabot ko siya ng 1,200, doon na ako naglagay ng malaking amount. Tinest ko yung sarili ko na 5,000 pwede. 5,000 actually. Yun yung pinaka-okay din. As a day trader, okay lang yung 5,000. Okay. $100. Let's say 6,000. Basta $100, pwede na siyang pang-start ng broker O, up. hindi rin $100 ay 6,000 na kasi nga tumaas na namin. Oo, bumaas na. Grabe, as low as Ayun. 1,000 pesos, no? Siguro, ang question din ngayon ng mga viewers natin, kanina kasi, prior, Sir Jerome, na nag-join ka sa amin, nagbigay kami ng very basic context lang nung kung saan ngayon mataas na nag-move or nagre-revolve ang money, which is sa mga basic necessities nga natin, like yung sa food, sa energy. So, Yes, tama po yan. meron po ba kayong specific example in those industries? And aside from that, Yes. meron pa bang mga other industries na this is the right time para mag-invest Invest. sa mga companies na yun? Actually, ang pinaka-example ko talaga dyan sa question nyo po is yung J&J, yung Johnson's and Johnson's, yung biopharmaceutical company. Yun talaga yung ng stock market ang taas eh. Kasi around $240 per share yun. Per stock. Isa na sa pinakamahal na stock sa biopharmaceutical companies, yung Johnson and Johnson. Mhm. So, sabi pa nila dun sa nabasa ko sa the research ko is they are aiming $100 billion in shares sales this year. Ang kasi, ang Johnson and Johnson's, naka-focus talaga sila sa health. Yeah. So, nasa needs, nasa mga gamot. Mhm. Actually, sa mga food, susunod din talaga dun yung gamot. Yung Johnson's and Johnson's. Kaya kung practical trader ka rin, maganda rin mag-hold sa Maganda sa mag-invest. mga pharmaceutical companies. Para sa akin din kasi nagde-develop ang pharmaceutical companies every day. Every day yan, talaga may nare-research sila na
unti lang maglalabas sila ng studies, makaka-affect na yun sa market. Mag-move na agad yung market doon. Unting labas lang ng news tungkol sa ganitong gamot, tataas na lahat yung mga stocks ng pharmaceutical companies, regardless kung Johnson's and Johnson's yan or other companies, tataas agad yan. Unting research lang tungkol sa mga gamot. Ayun pala po. yun. Oo, Yes. nga, no? Ganun lang. Oo, kasi isa yan sa mga basic talaga yung pagdating sa mga Kasi medical or basic lang medicine. namin na kanina. Yes, oo. Energy, so fuel tax, etc. So ito yung mga need ngayon or kumbaga namin lahat. Pero nga, no, hindi natin nakita yan yung part na yan. Meron nga pala. Yes. Kasama na siya sa needs ngayon eh. Actually, yung Yes. Totoo. medicines, di ba? Dati akala natin food, water, ganyan lang. Ay, kasama Yes. na ngayon ng medicines. Oo. So, Nice. for ano ba, sabi nga kanina ni Sir Jerome, merong mga risk pa din talaga. So, for beginners, ano ba yung biggest mistake kapag nag-i-invest during crisis? Ayun talaga, number one talaga is Research. research. Okay. Research. Yes. So basta yung mga ma'am teens, yung pinaka kailangan talaga is consistency, practice, research, yun talaga yung pinaka kailangan. Tapos discipline. Dagdag ang discipline sa trading. Oo. Tapos don't force yourself to trade. Marami pang opportunities, meron pa bukas, meron pa ulit the next few minutes, meron ulit na trade na mangyayari pwede gawin. Don't force yourself to trade kung nag-aalinlangan ka. I was Wag about na. to ask, sabi ko nga, paano, what if you don't feel like trading at this point in time? Kasi nga nakita mo, siguro you've done your research, tapos hindi mo naman, parang hindi siya ganun pasok sa idea nung na-research mo. So, is it okay na hindi ka mag-trade for a while or tapos babalik ka lang? So going back dun sa sinabi ko sir is no trade is better than losing a trade. So mas maganda wag ka na lang mag-trade po pag ganun. Isa naman mag-take ka ng risk na... Yes. Oh. Pero taking a risk, talagang trading, di ba? Yes. Ang trading kasi is calculated risk. Hindi lang basta risk, calculated risk yan. Calculated risk. Oh. Yes. Yes. So, tanong ko rin siya, ano naman if yung mga Gen Z natin or yung mga beginners na nakikinig sa atin ngayon, gusto nilang kanina natanong na natin, if they want to start, ang ideal amount would be, ikaw nag-start ka ng 1,000. Yes, actually, practice muna sa 1,000. Practice sa 1,000. And then when you are ready and prepared, if you would advise yung mga traders natin or yung mga want-to-be traders natin, lalo na yung mga kabataan natin, mga Gen Z natin dyan, how much would you let them prepare para makapasok dito sa ganitong klaseng industry? Okay, kasi pa rin yan eh. Depende pa rin yan talaga sa capability. Oh yes, sa capability. Pero kung gusto mo talagang ng malakihan talaga, lagay na lahat. Malaki talaga. Talagang kasi per share yan, di ba? Bilihan. Kasi yan ba, gusto mo ng 10 shares. So, may maximum din yan, Sir Jerome, tama ba? Like, halimbawa, depende rin sa depende dun sa available na shares ng company na bibilin. Okay. Ganon. So, hindi kasi siya like, papasok pa rin siya sa supply and demand. Kung maraming bumibili, yung company maglalabas ulit ng stocks nila. Ngayon, ang tendency kasi pag naglabas sila ng stocks, bababa syempre yung yung kung ikaw na nag-buy ng share, naglabas na ulit yung company, bababa ka ulit kasi ang dami ng shares. Ganon. Kaya ganon, depende rin po. Kasi kung minsan pag nakita ng company na maraming bumibili, maglalabas ako ng share ulit. Ganon. Talagang at dito kumikilos yung law of supply and demand. Yes. Parang pa-economics na tayo dito.
Oo nga eh. Ganun talaga yung dating. Another favorite of mine. At saka syempre, kuya, kung nepo baby ka, marami kang pang invest, di ba? I-invest mo na lahat. Kaso wala rin Easy. tayo dun eh. Wala rin tayo sa area na yon. Okay. Alright. Sir, I have a question. Ano ba yung mas importante? Timing the market or consistency? Sa akin talaga, Ma'am Tins, depende kasi sa trader yan eh. Sa akin is consistency. Kasi kung minsan, pag nananalo lang ako, let's say, ng $8, kung minsan ganyan, okay na ako eh. Basta win. Ayoko nang bumaba pa yung percentage loss ko. Kasi may profit loss gain din yan. Ay, may profit loss din kasi tinatawag sa, sa trading. So, Kailangan mo iniiwasan talaga- natin yon. Kaya mas Kailangan- importante sa akin consistency po. Mm-mm. And also, depende pala sa personality ng tao. Kung ikaw Ayun talaga din, medyo kasama rin mataas yung risk, pagiging risk taker mo, sige ka lang ng sige. Kumbaga para sa, Kasi, in a way, parang katulad kay Sir gambling. Katulad kay Sir Jerome, di ba? Sabi niya $8 okay na siya. Okay na siya. Naman ka, di ba? Oo. If you want to earn Billions. hindi enough Pag sa akin. mahaba. Oo. Ayun, doon na pumapasok din yung yung you want Oo. more, para ganun eh. Naging Grabe, ganyan din no? ako noon actually. Noon, And you learn the hard way. yes, talaga, nasagad pa ako actually noon. Ang Oo. ano ko kasi doon, yung first kasi na trading ko noon is hindi ko pera. Kaya ang lakas na loob ko. Okay lang. Lagi ko nasa isip na, ay okay lang, hindi ko naman pera. Hanggang nung naging independent trader na ako, doon ko na feel na, ay, dito na pala, kailangan ko magseryoso. Ang trading kasi kailangan mo itrato as work din eh. Hindi lang basta mag-trade ka, trade. Kailangan mo rin mag-ayos, kailangan mo rin mag-prepare, kailangan mo rin may mindset ka. Hindi lang basta mag-trade na nakahiga. Yung iba kasi ganun nakikita ko mag-trade eh. Pero sa totoo lang dapat itrato yung trading as a trabaho. Yeah. Ayun. Oo, lalo na kung hard-earned money mo yan. Tapos, Yes. Oo. ganun-ganun lang. Tsaka yun na nga yung sinasabi ni Sir Jerome, di ba? If you really want to trade, kailangan mo mag-research. Hindi mo naman pwedeng gawin yan ng job ka lang dyan sa ginagawa mo. Yes. Ganun ako dati. Yeah. Yung hindi ako nagre-research. Yung basta nakita ko lang na, ay, ang ganda nito. Pinot lang ako ganyan. Nananalo naman, syempre, pero mali. Nananalo ko sa maling paraan. Yun yung luck na lang eh. Kumbaga sugal na lang yun pag ganun. Hindi na pumapasok doon yung calculated risk. Kaya dapat talaga pag-aralan mabuti yung bawat dot natin. Mag-relate tayo doon sa sinasabi ni Sir Jerome na discipline. Yeah. Yes. So Sir Jerome, ano yung mindset? Ano yung mindset na kailangan para hindi naman matakot yung mga gusto mag-invest during uncertain times? Yung mga katulad nitong panahon na to. Ano yung mindset na dapat meron sila? Para Ayun hindi nga, opo. So, ano talaga, small wins is still a win. Kahit unti lang yan, kahit sabihin mong $1 lang yan, it's okay. Ganun talaga yun. Yun. Ang hinahanap talaga is consistency. Yun lang. Yun lang po talaga ma-advise ko. Kesa, ang iwasan talaga is ang matalo talaga eh. Yun talaga yung pinakaayaw natin, di ba? Yung bumaba yung profit loss natin. Iniiwasan natin yun. Kahit sentimo lang, sa totoo lang hindi na-advise ko, kahit 50 pesos lang yung napanulunan mo, tapos ayaw mo na bumalik sa trading, it's okay. Okay lang yun. Walang problema doon. Kasi meron pa yan the next few days. Okay lang. Kaya, ina-advise ko talaga na small steps is still a step. Dapat ano pa rin, consistency pa rin talaga. Yung discipline, ayun. Yung iba talaga, may mga tinuruan din ako na hindi na sila bumabalik sa trading. Ang laki na daw na loss nila, ganyan. Pero hindi naman nila ako biniblame kasi sila naman daw sila naman daw may fault noon. Yun po. Ang sabi ko kasi sa kanila, ang trading kasi is not a one-day process na gusto mong yumaman agad. I-trade ko lahat to ganyan. No. It's not like that. Lalo sa day trading, hindi ganon. Sa day trading, kunyari ang budget ko for today. Kunyari lang budget ko for today is $100. Ang aking, nakalagay kasi sa aking board yun eh.
na ang expected panalo ko ngayon is $85, ganyan. Pag once na-reach ko na $85, okay na ako. Or if hindi ko kaya this day, kunyari $30 lang ngayon, bukas, kailangan ko yung $55, ganon. Pag di ko na naman nakita bukas, nakikinita yun bukas, sa isang araw ulit, ganon. Ang kailangan ko is win. Win talaga ang kailangan sa trading. Parang advice ko rin sa bago pumasok ng week, nagsiset na ako din ng amount. Meron akong kasi, parang illustrate na board. Parang may budgeting ka din. Ayun, may budgeting ako. Ito lang dapat yung loss ko. Kunyari, nakalagay ito. Ang loss ko lang dapat tong week na to is $50 lang dapat. Pag bumaba ako sa $50 na loss this week, hindi na ako mag-trade. Kung kunyari, naiubos ko na yun sa 2 days ko, the whole week, hindi na. I'll stop making trades. Doon papasok din yung discipline eh. Dapat So, laging sa trading, lagi ka merong window para sa loss. Sa akin, gano'n. Yun yung aking technique. Iba-iba kasi sa traders yan eh. Pero sinishare ko yung sa akin. Yung sa akin, ayun lang yung window, tama po. Yun lang yung sa akin. Yung parang, ito lang yung kakayanin kong matalo. Gano'n. Gano'n po. Okay. Pati sa win. Actually, pati po sa win. Ayaw ko kasing maging greedy sa win eh. Kunyari, na-hit ko na yung target, yung target ko. Tama na. Okay na ako. Okay. Dapat ganun po yung consistency po. Pero kung minsan, syempre, pag nagiging greedy na, hindi pero hindi maiwasan yun sa trading po. Hindi maiwasan. Kaya discipline. Alright. So, grabe, no? Parang, ang dami pala, hindi lang talaga basta-basta yung pag-trade natin or pag-i-invest natin sa companies. Kahit na 1,000 pesos lang yan, it takes a lot of preparation and also may involvement ng psychological, physical, hindi lang financial. Diba? Kailangan nasa proper state of mind ka habang ginagawa mo yung pag-trade mo. Kundi, naku, baka ma-excite ka. Ayun. Yes. So, maraming salamat, Sir Jerome, sa lahat po ng inyong mga insightful. Thank you rin po. Yes. Thank you po. Siguro, baka po pwede tayong mag-part 2 nito sa mga susunod na episodes. Yes po, no problem. No problem. To dig in more, I'd like to learn more. In this stage and point in time, parang ang sarap pasukin ng trading kasi nga, you want to learn, you want to enhance your capacity to do dun sa mga ganitong klaseng hindi natin nakikita ang opportunity for us. Yes. There's always an opportunity. Sayang naman kung mapapalampas natin and we don't know kung papaano. So, with Sir Jerome around and siguro yung ibang friends natin na marunong sa trading, they can educate us and allow us para naman meron tayong diversion ng ginagawa natin at the same time earning. Yes. So to all our viewers, comment down below if you still have follow-up questions kay Sir Jerome na hindi namin na-discuss dito. And we will keep in touch and we will try our best na replyan po kayo sa comment section if you have questions. And at the same time, we might be able to discuss that kung magkakaroon tayo ng chance ulit to invite Sir Jerome. Yes. Sure. Diba? Sir, Thank you, Sir Jerome. Yes po, looking forward na bumalik po dito. Yes. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you rin po. Bye-bye. Alright. Ayun. So, grabe, ang dami nating realizations. Hindi lang pala basta pinupin. Alam mo na-realize ko, Hoys, parang in a simple click or in a matter of second lang na nag-click ka, pwede kang mawalan or pwede ka rin kumita. Diba? Kaya, ano mo totoo yun, dapat nasa proper state of mind ka kapag yung fully prepared ka ba? Kasi, diba, hard-earned money mo, tapos biglang, nalugi ako. Baka umiiyak ka na sa computer mo. When it comes to investment kasi ako na natutunan ko naman, dapat willing ka, yung i-invest mo is willing ka to lose. Yes. Kasi ganun lagi yung mind conditioning mo na kapag ka nawala yun sa'yo, may buffer ka pa rin naman. Pero
kumbaga halimbawa, hindi siya extra money lang. Halimbawa, for example, you have 10,000 pesos. Ngayon, willing ka to invest and somehow, kasi nga gamble siya parang magiging, ano mo siya, magte-take ka ng risk. Risk, yeah. Willing i-gamble or i-trade yung 5,000. Eventually, kung wala ito, masakit, oo, pero kaya. Kasi, Sabi nga nila parang disposable income mo dapat. yes, Oo. oo. Yung hindi masakit pag nawala sa'yo. Ay, Yun, may gano'n. diba? So, bakit? Bakit may hugot tayo? Yun. So, yun. Sabi nga, based doon sa discussion din natin with Sir Jerome, hindi pala lahat ng investment is merong guaranteed profit ka na makukuha. Kasi nga, up and go, nag-fluctuate ang market, di ba? Yes. So, Yeah, totoo yan. ang pinaka ano daw is para malaki yung opportunity mo na mas malaki ang return sa'yo is dapat you think long term. So kaya nga dapat, tama yung sinasabi mo ko, is na dapat disposable income siya. Hindi yung part siya yung budget na yun is part siya ng expenses mo ngayon. Kasi kailangan mo siyang patulugin ng matagal para lumaki. So it's not, yung trading sa market is not one day millionaire din, na-mention din yun in Sir Jerome kanina. Yes. Ang dami na tunan sa kanya, no? Oo, even though very short lang. Oh. Simple, pero nakaka broaden ng pag-iisip na, okay, Yes. may opportunity pala talaga. Yes. And, Not you know, just for... You don't have to start big. You can always start small. Diba? Sa kanya, 1,000 pesos lang, di ba? Oo. Try yan. Tapos, meron na siyang $100. Pwede na. Feeling ko mag-start ako 500 eh. Grabe ka. Hindi, pesos. Baka baba nung i-risk capacity ko. Yun. So, actually, this is not just for beginners nga, sabi. And di lang for beginners, for Gen Zs as well. Kahit na actually nag-aaral ka ngayon at kung meron kang extra money, di ba? Hindi mo kinakailangan mayaman ka para mag-invest ka. Maganda rin na unang bungad niya sa atin is you need to be knowledgeable doon sa company or product na gusto mong investan. Talagang do your research first. Di ba? Sabi niya, 3 hours research, 1 hour trading. So, ganun ka-importante yung... Okay. So, maganda pala daytime trader. Daytime trader. Kasi sa holder. Nax naman. Pag tinanong tayo. I'm a daytime trader. Kahit na lang hindi pa nagtatrader. So, what company? Ano sabi niya? Yes, Tinas. T&J. Tinas Catering. Sarili ko rin palang kumpanya. Lolokohan tayo dito. Totoo yun. Saka yung another learning point natin is hindi lang nga sa food, hindi lang sa power and energy, kundi sa mga pharmaceuticals. It makes sense, no? Kasi sila yung industry na hindi natatapos mag-research. So that makes them more, parang mas nagkakaroon ng authority yung company, mas dumadami yung produkto nila, hindi na uubos o hindi na natapos yung development. It's a need. And saka kailangan, kasi tayo, katulad ngayon, may natanggap na naman ako message, 40 degrees Celsius ang init sa paligid. So, alam mo yun, health ka agad. At home, na hydrate yourself. And prone tayo lagi sa yung sitwasyon natin. Prone tayo sa sakit, prone tayo pwede kang ma-hospital, kailangan mo ng gamot. So ito yung mga bagay na kinakailangan na talaga natin. Kasama na siya talaga sa basic needs. True. So, yun. So maganda na isa sa mga anggulo pala na pwede nating idagdag na ngayon. Yung basic needs natin ay food, shelter, clothes, and medicine. Yes. And maintenance. So, ang tanong natin ngayon sa mga audience na,
So if you have an extra amount, like for example, $100 or 5,000 pesos or 6,000, saan mo siya ilalagay? Saan mo siya isi-save? Or saan mo siya i-invest? Tanungin niya rin yung sarili natin. Tanungin natin yung sarili natin. Saver ka ba? Nagsisave ka ba? Or risk taker ka? Mhm. Diba? Naisip ko lang, biblical din yan, no, kuya? Diba biblical din yan? Saan sa parte ng Bible yan? Yung nagbigay ng talents sa mga, Okay. yes, diba? Yung saver, binaon sa lupa, si risk taker, binigyan pa ng mas marami kasi napalago niya. Which is ganun well, sa lahat naman ng areas ng buhay, ang galing ko talaga. Grabe naman, kapastora na ako niyan. Well, sa lahat naman ng areas, may risk din talaga kahit na hindi naman, kahit hindi sa trading. So, comment down your answers. And once again, we do encourage you if you have other questions about trading sa stock market, yes, please do comment down. So, again, hindi natin kontrolado ang crisis na nangyayari sa atin, pero may control tayo kung paano tayo magre-respond. Diba? yeah, Doon sa sitwasyon. Yes, let's stay informed and be strategic sa ating mga buhay, be mindful sa lahat ng ginagawa natin, and invest wisely. Marami pong salamat and we will see you on our next episode. Thank you very much. God bless you. Bye!